mga ka-Mars, magandang araw sa ating lahat. At for today's video, tayo ay pupunta ng Occidental Mindoro at kabady ko diyan ang aking inaanak at pamangkin habang iniikot ang taas ng barko. So, gabi na po kaming nakasakay ng barko. Mga 11:30 na po ng gabi diyan. At pagbaba nga po namin ng barko ilang oras ay kami po ay papunta na sa resort na aming tutuluyan. 2 AM na nga po na madaling araw na kami ay nakarating sa aming resort at dito nga po ay umaga na at kanya-kanyang kainan at sandok na ng mga pagkain. So, pagkatapos po ng ilang oras kami po ay nagpasya na mamalengke naman po. Mga 3 PM na po dito ng hapon. So, nagpasya kaming mamalengke upang may lutuin kami sa aming hapunan. At dito nga po habang binabaybay namin ang daan papuntang palengke, kami ay nagtatawanan dahil makipot ang daan at mapuno pa. Dahil sa sobrang init, nagtutuyuan na po ang mga puno dito. At dito nga po ay nakarating na tayo sa palengke. At nagkakasiyahan nga po kami dahil yung palengke nila ay may natatanaw ding na dagat. So, nagtatawanan kami dyan na kung pala babanasin ka ay pwede ka nang tumalon sa dagat at kung ikaw ay naiinitan. At dito nga po ay kami ay naglalakad na papuntang palengke. At diyan nga po ay nagkukwentuhan kami kung ano ang aming mga bibilhin. At may mga kasama din po kami dyan na aming tagabuhat din ng aming pinamili. At dito nga po una kaming pumasok sa isdaan. Bumili po kami dito ng tilapia. At ako nga po ay namangha sa aking nakikitang isda at sabi ko ay napakahaba ng isdang ito. Ngayon lang ako nakakita sa personal ng ganito kahabang isda, kaya naman hinawakan ko at ako ay natuwa. Alam po namin ng isdang tilapia at pagkatapos namin bumili kami ng lutuin na pang sopas at pang pansit. At tinatanong nga po ng aking kapatid dyan kung kasya na daw yun sa amin dahil kami po ay 40 katao na pumunta dito sa Mindoro. Diba masaya naman ang marami sama-sama? Yes! Palengke nga po nilang pamilihan ay bago ka makarating ay aabutin ka ng 1 oras na biyahe. 45 to 1 hours na biyahe po. Ganun kalayo yung pamalingkihan dito. So, lagi pa din brand out at napakainit po. At nang maisa-isa na nga po namin ang aming pinamili at nailista na rin po ng tendera, ay ito po ay sinigurado namin kompleto na ang aming mga pangrekado. At dahil nga po ay napakalayo ng palengke sa aming resort na tinutuluyan. At pagkatapos naming mamili ng mga gulay ay kami po ay lumipat sa karnihan at bumili ng manok na pangsahog sa pansit at sopas na aming lulutuin para sa aming hapunan. At bumili na din po kami dito ng ilang perasong mga chichirya at inumin. At napagpasyahan din namin bumili ng mga marshmallow at sabi nga po ng aming mga kasamang bata ay sila daw ay magbo-bonfire. So, namili na din po kami dito ng iba't ibang chichirya. At pagkatapos naming mamili ay inilagay na namin sa aming dalang sasakyan ang aming mga pinamili. At ito nga pong bitbit ko ang pinakahuli naming nailagay na aming mga pinamili. At dito nga po ay nag-uusap-usap kami kung meron pa ba kaming nakalimutang pamilihin. Dahil nga po sa layo ng palengke sa aming resort na tinutuluyan ay kailangan kompleto. Ayan na nga po at ginabi na kami sa aming pagbabalik sa aming resort na tinutuluyan. At dahil nga po halos 1 oras na babaybayin ang daan patungo sa resort at patungo sa pamalengkehan. At yan nga po, ang mga poste naman po dito ay walang ilaw. Medyo nakakatakot din po na abutin ka ng gabi sa daan, lalo na po at hindi ka taga rito. At pagkatapos nga po namin kumain 2 hours later po ay nabusog na, ay ang amin naman pong mga kasamahan ay naglaro ng baraha. At ang kanilang laro ay kung sino yung matatalo ay lalagyan ng uling sa bawat muka. At kami nga po dito ay nagtatawanan dahil ang saya-saya nila habang naming pinapanood ang kanilang laro. At padami ng padami ang uling sa kanilang muka at kung sino yung pinakamaraming uling ay siyang talo dito. Thank you po sa panonood ng aming Mindoro Serye Part 1.